Lin, mag-ingat ka sa paglakad. Sobrang sama mo na. Naawa ka sa lugaw mong may itlog at karni? Sedge, dilaan mo itong lugaw ng maayos at ako. Hindi na kita papahirapan. Bitawan mo ako. Dilaan mo nga. Bitawan mo ako. Ang mata ko. Ikaw na puta, sinaktan mo si Kuya Yanjon. Ngayon, papatayin kita. Sinampal mo ako. Sinampal kita, kailangan pa bang pumili ng araw? Huwag mong isipin na ang pagtitiis ko sa inyo. Ay kapal ng mukha ninyo. Linshu, bangkarot ka na, ang yabang mo pa. Sasabihin ko sa'yo, si Kuya Yanjon, magiging endorser ng JR Jewelry. Kung gagalitin mo kami, mamamatay ka o babalatan kita ng buhay. Bulag si Senior Sen, gusto niyang magkontrata sa ganitong klase. Ano, takot ka na? Lumuhod ka na. Magmakaawa ka. Sige, hindi ba't gusto ninyong makontrata sa VF Jewelry? Hindi ko kayo pagbibigyan. Aray, Ate Gu. Si Kuya Yanjun, naging kayo lang. Para magselos ako. Salamat, Ate Gu, sa pag-aalaga sa boyfriend ko. Napakapal ng mukha. Ngayon, papatayin kita. Paumanhin, mali ako. Alam kong mali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Ikaw na puta, nagpapanggap ka pa. Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo ang kapalit ng pagsuway mo. Kung ayaw mong mamatay, tumigil ka. Ano nga? Sen, boss, binigyan ko lang ng maliit na leksyon ang janitor ng kumpanya mo. Ako, Dear Jewelry, kailan pa naging karapatan ng iba na makisali dito? Sen, boss, ako si Yanjon. Ito ang anak ni Jigu, ngayon kami ay nandito para makipag-usap sa inyo tungkol sa partnership. Ayos ka lang ba? Send boss. Na-aksidente ko lang nabangga yung ate. Gusto na niyang balatan ako. At yung lalaki, sabi niya, ipapadala niya ako sa Myanmar para maging sexy dealer, mag-deal ng cards online. Sen, boss, huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Niloloko ka lang niya. Sen, boss, huwag kang maniwala sa kanya, siya talaga ay. Dear Jewelry, kailan pa naging karapatan ng dayuhan na makisali dito? Dalhin niyo sila palayo. Opo, Sen, boss, huwag kang maniwala sa kanya. isang manloloko siya. Honey, buti na lang nandito ka, kung hindi. Mabubuli na ako ng husto. Linshu, sa tingin mo ba hindi ko? Napapansin na nag-aarte ka lang. Honey, ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Tinulungan kita dahil ayokong may mga istorbo. Na nagkakagulo sa kumpanya, hindi ibig sabihin na pinapayagan ko ang ginagawa mo. Pasensya na, ngayon, ako ang nagdala ng problema sa iyo. Sa susunod, gawin mo lang ang trabaho mo, huwag kang maghanap ng gulo. Ano naman ang problema mo ngayon? Ngayon, dinalhan kita ng lugaw. Hindi ako nandito para magdala ng problema. Nawala memorya ko, wala akong pera. Ang pinakamahalaga sa katawan ko ngayon ay ito. Hindi na ako magdudulot ng problema sa iba, aalis na ako. Kuya, bigyan kita ng candy para ang buhay mo ay hindi na masyadong mapait. Sabihin mo na huwag akong umalis, walang puso kang lalaki. Sabihin mo na, Tumigil ka. nahuli mo na. Kailan ko sinabing paalisin kita? Kung hindi ako aalis, dito lang ako para mainis ka sa akin. Kahit na maarte ka at iyakin. Kailan ko sinabing inis ako sa'yo? Totoo ba? Sabihin mo, hindi ka kailanman nainis sa akin. Saan ako maniniwala? Hindi kita kailanman kinamuhian. Alam ko na, ang bait-bait mo talaga, mahal. Ang totoo, malamig lang ang labas pero mainit ang puso. Uwi na ako't gagawa ulit. Hoy, Boss Sen, tulungan mo ako maghanap ng isang tao. sino? Linshu, Saluhan natin ang pag-uwi ng senior. Magiging sikat ka ng psychologist. Psychologist ka na.
Akala ko ba, pag uwi ko, okay lang ang pamilya mo? Ang laki pala ng pagbabago. Huwag kang mag-alala, senior. May malakas na backer na ako. Sana lahat ay maganda. Pero may nabalitaan ako. May nag-imbestiga sa'yo sa pamilya Sen. Ano? Investigasyon sa akin. May nalaman ba sila? Huwag kang mag-alala. Lahat ng bakas mo dito sa bansa. Binura ko na. Pero itong si Senyusen. Napakadelikadong tao. Nandiyan ka sa tabi niya. Hindi ako mapalagay. Delikado. Para sa akin, parang chill lang siya, malamig. Ayon sa tsismis, itong si Senyusen. Kayang patayin ang sariling magulang. Paang demonyo. Shushu, umalis ka na sa kanya, habang maaga pa. Sa mga nakaraang araw nakasama ko siya, para sa akin. Hindi siya tulad ng sabi-sabi. Oh, senior, may isang bagay na gusto kong ipagkatiwala sa'yo. Ano yun? May narinig ako, may gustong bumili ng mahal. Ng design copyright ni Shuling. Gusto kong hilingin sa'yo, senior, na ibenta mo ang mga design na ito. Nang mataas ang presyo. Shushu, yan ang resulta ng 10 taon mong paghihirap. Paano mo ibebenta ng basta-basta? Wala namang silbi yan ngayon. Kung ibebenta ng mahal, mababayaran ko ang utang. Senior, tulungan mo ako, please. Sige, ako na ang bahala. Hoy, Shushu, may nalaman ako. Iyang gagong si Yanjun, ibinenta niya ang alaala ng nanay mo sa auction house. Ano? Gaganapin ang auction sa linggo sa Janhao Hotel. Boss Sen, tagay tayo. Honey, huwag kang magpaka-friendly sa kanya. Malamig yang boss natin. Pero kilala siyang malayo sa mga tukso. Buong puso sa Diyos, ano? Malayo sa mga tukso, buong puso sa Diyos. Narinig ko, si Sen, may tinatagong dilag. May munting bontot. Oy, hinahanap ka ng munting buntot mo. Sen. Talagang hindi ko maintindihan. Alam mo namang may pakay siya sa'yo. Bakit mo pa siya pinapalapit? Nawalan siya ng memorya, kailangan ko siyang alagaan. Hala. Ang malamig na prinsip ng pamilya Sen, nagkagusto na pala. Kung hindi nangyari ang trahedya noong 10 taon na ang nakalipas, hindi ka sana nagkukumpisal hanggang ngayon. Tama na, lumang usapan na yan, tigilan mo, tuloy tayo. Tuloy, tuloy. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Bakit siya nandito? Hoy, Sen, kumusta na ang investigasyon na ipinagawa ko? Sen, malinis ang background ni GNG, Lin. Walang kakaiba. Linshu, ano ba talaga ang pakay mo sa akin? Anong sikreto ang itinatago mo? Anong meron? Narinig ko sa auction ni Junhao. May mga kakaibang bagay, mahal, samahan mo naman ako. Para makakita. Gusto mong pumunta? Eh, Hindi. ikaw tiisin ko. Ang dalisay at mabait kong sarili, huwag magalit. Mahal, subukan ko kayang maglagay. Bakit nakakadiring ang ngiti niya? Linshu, Ano-ano nang ginagawa mo? alam mo ba kung paano maglagay sa lalaki? Ito ang mga strawberry na pinaghirapan kong makuha. Sapat na ba to para maglagay? Tikman mo naman.
Kumusta? Masarap ba? Talagang lumalabas ang tapang mo ah. Ako, Saan ka nagpunta kagabi? nasa bahay lang ako, nagpapaaraw. Sa gabi, sa bar, kasama ang ibang lalaki, nagpapaaraw. Paano niya nalaman na pumunta ako sa bar kagabi? Mahal, pakinggan mo muna ako kasi. Linshu, wala akong interes sa personal na buhay mo. Pero babalaan kita. Kung may gagawin ka pang kalokohan, ang mga kahinatnan ay hindi kayang tanggapin. Ang walang hiya nitong sinyusen. Masamang kapitalista, sinabihan pa akong huwag maglaro. Sasapakin kita, sasapakin, sasapakin. Sino yan? Ako si Tita Zhang. Tuloy ka. Binibining Lin, ito ang handog ng binata para sa inyo. Damit para sa auction dinner, ilalagay ko na dito. 2. AMM. Matigas ang salita pero malambot ang puso, mukhang hindi naman. Masyadong masama. Bilisan mo, baka mahuli tayo sa dinner ni Junhao. Heto na, heto na. Kumusta? Maganda ba? Sakto lang. Ew, walang taste. Tara na. Hoy, sandali. Anong ginagawa mo? Tuwid-tuwirin mo ang kurbata mo. Wins or not, hindi ganyan ang pagkakatali. Huwag kang mag-alala, dalubhasa ako sa pagtali ng kurbata. Gusto mo ba akong sakalin? Naisip ko pa namang magkaroon ng magandang sandali, hindi ko inaasahan. Namuntik na akong masakal ng golden leg. Galit na galit talaga si Senyusen. Pasensya na, kasalanan ko na humaling ako sa kagwapuhan ng asawa ko, hindi ako makapigil. Hindi ko sinasadya kanina. Nagmamakaawa na nga ako sa'yo. Wala ka bang awa, Deki? Talagang malamig at walang puso, isang halimaw. Wow, ang gwapo. Tingnan mo, ang top billionaire ng Jiang City. Dumating na si Sinyusen, ang ganda ng mukha at haba ng binti. Ang galing talaga. Lanan, Kumusta, Ginoong Sen? Said, ang sarap. Oy, sino ba yang babae? Yung suot niya. Katumbas na ng isang bahay, yung ganitong babae na walang modo. Paano makakabili ng haute couture? Siguradong peki yan. Ako ang tiyuhin ni Song Chunyan. Maraming salamat sa pag-invest mo sa aming Song family. nasan si Sunyan? Si Chunyan, siya. Pasensya na, nahuli ako. Tingnan mo, dumating na si Song Chunyan. Ang ganda at eleganteng tignan niya. Yung suot nila ngayon, pang red rose at white rose. Di naman nila tinitignan yung estado nila sa buhay. White Rose, di naman siya karapat-dapat. Sa high society ng Jiang City, sino ba di nakakaalam na si MS Chunyan? Ang tunay na white moonlight ni Sen. Chunyan, Tito. Kuya Sen. Kuya Sen, sabi ko naman di ako ginaw. yan ang pagmamalasakit ni Sen sa'yo. Tito, kinukutya mo naman ako. Yung lalaking laging malamig at may pagkaseryoso. Nagiging lambing din pala sa mahal niya. MS Lin, tagay ko sa'yo. Ikaw, Ay, bakit ka ganon? Nabuhol mo yung tsampag. sadyang ginawa mo yan. Mabait akong nagtagay, bakit naging sadya? MS Lin, may delusyon ka, grabe na yan. Ikaw, Ano ikaw? Pagdating ng tunay, yung peking tulad mo. Dapat magtago na lang. Kung ako sa'yo, matagal na kong umiyak sa CR.
Kuya Sen, ano yang tinitignan mo? Wala lang. Mga mayayamang dalaga, wala talagang magawa sa buhay. Mga baliw. Ganda, magkano ba para matulog tayo? Ano yan? Huwag mo kong hawakan. Hihi. Kung mapasaya mo ko ngayong gabi. Kahit anong gusto mo sa auction mamaya. Ibibigay ko sa'yo. Umalis ka. Tatawag ako ng guard. Ay, ang yabang mo. Mamaya dito. Gagawin kita. Tingnan natin kung makapagyabang ka pa. Tara. Bitawan mo ko. Ang tagal na, bakit di pa siya bumabalik? Tulungan mo ko, pera sa card na to, sa'yo na lahat. Ami, yung laspag na yan, paano ka makikipag-agawan sa akin? Sa posisyon bilang MRS Sen. Kuya Sen, mag-umpisa na yung auction. San ka pupunta? Titingin lang ako. Kuya Sen. Linshu, Sabi sa'yo umalis ka, di ka umalis. Hindi ka ba natatakot sa tigre? Akala mo ba mabait lang ako? Lalaking manyak, umalis ka na sa harap ko. Humarap ka sa akin. Ito ang kapalit. Ngayon, ako ay isang inosente at kahabag-habag na bulaklak. Ese, mahal kita. Sinusen, hindi ba siya kasama ng kanyang white moonlight? Nagmamahalan sila, bakit siya narito? Honey, kailan ka dumating? nang tawagin mo siyang asong hayop. Naku, narinig niya lahat ng mura ko. Babagsak ang imahe kong malinis. Dahil kinain niya ako. Kaya ako napamura sa sobrang gulat. Hindi ako ganoon karaniwan. Alam mo, mabait ako. Enan, Magaling manuntok, magaling mamura, walang rason. Iinan, mabait nga. akala mo ba masungit ako? Ipinapangako ko. Hindi na ako muling magmumura. Hawakan mo ito. Dugo-dugo ka. Hindi ito dugo ko. Tandaan mo, kapag may manyak, huwag kang magpakatapang. Huwag kang humingi ng paumanhin. Sinusen, ipinagtatanggol niya ba ako? Salamat. Hindi ka pa alis? Magsisimula na ang auction. Ah, Mga ginang at ginoo, simula na ang pagsubasta para sa kwintas na Emerald bilang 666. Panimulang tawad, 300,000. 320,000. 350,000. 370,000. 400,000. 600,000. May dagdag pa ba? 600,000 sa pangatlong pagkakataon. Binabati kita, ginoo. 600,000, nabili mo na. Ang susunod na item para sa pagsubasta ay ang asol na diamante,
True Love's Coronation, bilang 888. Ang True Love's Coronation ay dating pag-ari ng isang dayuhang maharlika. Ayon sa alamat, nagdudulot ito ng walang hanggang pag-ibig. Kuya Sen. Ito ang paboritong hiyas ni nanay noong buhay pa siya. Gusto mo ba? Gusto ko ito, pero siguradong napakamahal ng asul na diamanting ito. Honey, huwag kang mag-alala. Okay lang. Wala pang bagay sa mundo na hindi ko kayang bilhin. Meron. Ang tunay na puso ko, hindi mo mabibili. Kuya Sen, sa tingin ko, maganda rin. Ang asul na batong iyon. Ang tunay na pag-ibig na koronang asul na brilyante, panimulang presyo ay 500,000. Maligayang pagdating sa lahat ng nag-bid. 1,000,000. Kuya, ano ka pa ba hinihintay? Bilisan mong itaas ang plaka. 2,000,000, una. Sinusen, bilisan mong magbid. Kahit nga si Miss Song ay gustong-gusto ito eh. May magtataas pa ba ng presyo? 2,000,000, 3. Presidente Sen, 3,000,000. May magtataas pa ba? Ang halaga ng asul na brilyanteng ito ay 2,000,000 lang talaga ang halaga nito. Bakit itinaas ni Presidente Sen sa 3,000,000? Anong alam mo? Itong asul na brilyante ay para kay Miss Song Junyan na siyang gusto. Gumagastos lang siya ng malaki para sa kanyang maputlang buwan. Presidente Sen, 3,000,000. May magtataas pa ba? 3,000,000, una. Binabati namin si Presidente Sen na nabili ito sa 3,000,000. Kuya Sen, naiinggit talaga ako. 3,000,000 alahas, ibibigay mo lang agad. Sobrang lambing ni Presidente Sen. Kay Song Chunyan, di ba? Binili niya lang ito para sa kanyang iniibig. Salamat Kuya Sen. Regalo mo sa akin. Hindi mo gusto? Ay, gusto ko. Gusto ko talaga. Napagtanto ko lang ngayon na ang aking paghanga kay Presidente Sen ay parang dumadaloy na tubig, na walang katapusan. Linshu, kahit na mahal mo ako ng sobra-sobra, wala akong interes sa'yo. Easy, kung hindi dahil ikaw ay tanga at maraming pera. Sino ba gagawa ng mga papuri para sa katulad mo? Mahal, kung mayroon ka ng puting buwan ng buhay mo, huwag kang mag-alala. Pagka-recover ko ng aking memorya, lalayo na ako ng tuluyan. Hindi ako makikialam sa inyong dalawa, Disen. Mas mabuti kung ganoon. Ash, Papatayin kita, ikaw naman lolokong babae. Huwag mong isipin na binilhan ka ni Kuya Sen ng asul na brilyante. Pwede ka nang maupo sa pwesto ng ginang Sen. mukhang nagkamali siya ng intindi ng relasyon namin ni Senyusen. Miss Song, sa totoo lang. Narito ang 500,000. Umalis ka na kay Sinyusen. Ano? Hindi ba sapat para sa iyo? Anong lasa ba talaga ng ugali ni Senyusen? Bakit niya gagawing puting buwan ang babaeng ganito? Ginang Song, sa mata mo pala. Ang pagmamahal ay kayang sukatin ng pera. Sumunod ka lang, at ang 500,000 na ito ay sa iyo na. Ang pangalang Senyusen, ito lang ba ang halaga? Ng 500,000. Parang maliit yata. Hahaha, talagang pera lang ang habol mo. Kaya ka lumapit kay Sinyusen. Ate, hindi naman ako masyadong maluho. 5 maliit na target lang. 500,000,000. Papatayin kita, hayop ka. Walang magulang na nagpalaki sa iyo. Huwag mo nang ulitin ang sinabi mo sa pamilya ko. O talagang papahirapan kita. Magagawa mo ba? Subukan mo at makikita mo kung kaya ko. Ikaw. Songsun yan. Baka hindi ka maniwala, pero hindi ko balak agawin ang lalaki mo. Huwag mo na akong gambalain sa hinaharap. Ginang Lin, ano ba talaga ang kasalanan ko? Bakit ayaw mo akong tigilan? Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Totoong nagmamahal ako kay Kuya Sen. Sunyan, sunyan, sunyan. Kuya Sen. May masakit ba sa'yo? Ginang Lin, ano ba talaga ang kasalanan ko? Bakit mo ako ginaganito? Linshu. Hindi ba dapat magpaliwanag ka? Kung sasabihin kong hindi ako ang nagtulak sa kanya, maniniwala ka ba? Ang ibig mong sabihin, may nagtangka sa'yo. Ginang Lin.
Kung gayon, ang ibig mo bang sabihin, ako mismo ang nahulog? Alam kong hindi kayo maniniwala, pero ang Kiki hindi nagsisinungaling. Paano ba talaga siya nahulog? Maliwanag ang lahat kapag tiningnan ang Kiki. Boss Sen, naimbestigahan ko na. Nasira ang CCTV sa auction hall 2 araw na ang nakalipas. Inaayos pa ito ngayon. Ano? Nasira. Kuya Sen. Ano ba talaga ang mali sa akin? Bakit ganito ang tingin sa akin ni Ginang Lin? Humingi ka ng tawad. Hindi naman ako ang nagtulak. Bakit ako hihingi ng tawad? Huwag na, Kuya Sen. Huwag mong sisihin si Ginang Lin. Kasalanan ko rin, hindi ako nakatayo ng maayos. Ulitin ko, humingi ka ng tawad. Halatang halata ang paninirang ito. Hindi mo ba nakikita? Tama na. Naniniwala ako, hindi magsisinungaling si Xunyan sa akin. Sinyusen, magsisisi ka. Sige na, huwag nang uminom, aray. Yan, hindi mo alam kung gaano ako nagsisi kahapon. Si Sinyusen, talagang masama siyang tao. Nga, masama siya. Pero bakit ka? Nakatira pa rin sa bahay ng masamang tao. Kasi ako. Sabihin mo na totoo, hindi ba? May gusto ka na kay Sinyusen. Anong sinasabi mo? Paano ako magkakagusto sa kanya? Talagang impossible. Hello? Ano? Na-ospital ang lola ko. Lola. Wenheng, hindi ba psychologist ka? Anong ginagawa mo dito? Narinig kong na-ospital ang lola mo. Dumaan lang ako. Lola, kumusta na ang lola ko? Huwag kang mag-alala, sobrang pag-alala lang ang dahilan. Wala namang malubhang problema. Magpahinga lang siya ng ilang araw, okay na. Narinig mo ba, Lola? Alagaan mo ang sarili mo. Kasalanan ko, kailangan mong ibenta. Ang copyright ng disenyo ni Shuling. Para bayaran ang utang ng pamilya. Sa mga nakaraang araw. Marami kang pinagdaanan. Bata pa ako, kaya ko tong mga hamong ito. Huwag kang mag-alala, okay? Sabi nga, sa hirap nakikilala ang tunay na tao. Tingin ko, si Xiaoheng. Mabuti talaga sa iyo. Matagal ko na kayong pinagtatagpo. Lola, huwag kang magtulak sa amin. Tama ka, bangkarote na tayo, hindi na tayo karapat-dapat sa pamilya Wen. Huwag kang mag-alala, lola, ipapangako ko. Shuling, Linshu. Kaya pala si Sinyusen. Ang hinahanap-hanap niyang unang pag-ibig ay si Linshu pala. Mukhang kailangan ko siyang alisin. Kamakailan, maraming krimen. Ang mga biktima ay kadalasang mga babaeng walang asawa. Mag-ingat po kayo. Ang huli na, bakit hindi pa siya umuwi? Tita Zhang, Binata, tungkol ba kay Miss Lin ang tanong? Maga palang umalis na siya. hindi tama. Kuya, salamat sa pagtulong mo kay Lola kanina. Sa susunod, libre ko kayo. Sandali lang. Huwag kang gagalaw. May dumi sa buhok mo. Sa susunod, kaya ko na. Aalis na ako, bye. Sage, bye. Bakit nandito si Sinyusen? Kung malaman niyang dumalaw ako kay Lola ngayon. At hindi pala ako nag-amnesia, tapos na ako. Anong nangyari, Shoshu? Kuya, tulungan mo ako. Magpanggap kang hindi mo ako kilala mamaya. Sundin mo lang lahat ng sasabihin ko, okay? Sage. Saan ka galing kagabi? Naglakad-lakad lang ako para magpalamig ng ulo. Magkakilala kayo?
Hindi. Gabi-gabi, kasama mo ang isang estranghero. Akala mo ba tanga ako? Nalobat ang phone ko, wala akong pera. Siya, ang mabait na gwapo ang naghatid sa akin. Kahit bata, alam na huwag sumakay sa di kilalang sasakyan. Amnesya lang yan, hindi pagkaulol. Ang sakit, hinihila mo ako. Honey, ano nang nangyari? Sige, kayo na. Salamat. Bye. Gino, Tita Zhang, bakit siya galit na galit? unang bises ko siyang nakita. Malamig at walang puso siyang kapitalista. Nag-aalala pa pala. Nag-alala si Ginoo na may nangyari sa'yo, hindi pa kumakain. Hanggang gabi kanya hinanap sa lamig. Akala ko nagkakamali ako. Sabi ni Tita Zhang kanina, tinawagan mo ako ng tinawagan, hindi naman nasagot. Pasensya na, hindi ko sinasadya na mag-alala ka. Mag-alala? Bakit mo naiisip na mag-aalala ako sa'yo? Akala mo ba importante ka? Akala mo ba hanapin kita sa buong lungsod? Kapag nawala ka, Linshu, wala akong oras. Para sa mga laro mong pambata. Ako. Honey, Sino ang asawa mo? Hindi ako. maaari akong magpaliwanag. Ipaliwanag mo. Linshu, hindi mo ginagawa ang sarili mo. Ano ba talaga ang iniisip mo? Tuwing makakakita ka ng gwapong lalaki, sasakay ka agad sa sasakyan nila. Alam mo ba kung paano isulat ang hiya? Walang hiya. Ganoon ba ang tingin mo sa akin? Lumabas ka. Ayokong makita ka ulit. Umalis ka. Uwi na nga ako. Kung gusto mo akong paalisin, sabihin mo ng diretso. Bakit ka galit na galit? Binibining Lin, gabi na. Saan ka pupunta na may daladalang maleta? Tita Zhang, aalis na ako rito. Sa nakaraang panahon. Salamat sa pag-aalaga mo. Binibini, huwag na kayong magtampo sa binata. Sa totoo lang, nakikita kong mahalaga pa rin kayo ng binata. Kung talagang mahalaga ako sa kanya, bakit niya ako sinisigawan ng ganito? Naku, kulog. Madaling magkasakit ang binata kapag maulan at kulog. Dapat kong tawagan agad ang doktor. Binibining Lin, pwedeng pakisuyong yabot itong matamis na sabaw kay Ginong Sen. Hala, Tita Zhang. Tita Zhang. Ang dilim, bakit hindi mo buksan ang ilaw? Huwag mong buksan. Sabi ko sa'yo, hindi ako nagsisiksik dito. Pinapunta ako ni Tita Zhang para magdala ng matamis na sabaw. Ano nang nangyayari sa'yo? Huwag mong kagatin ang sarili mo. Ito ang gamot para pigilan ang emosyon. Baka may malubha siyang sakit sa pag-iisip. Yusen, uminom ka ng matamis na sabaw. Kapag nakainom ka nito, hindi na mapait ang bibig mo. Kuya, bigyan kita ng candy para hindi na. Ganito kapait ang buhay mo. Ikaw pala. Nadidismaya ka bang ako ang nakita mo? Sige na, dapat maging mas mapagpasensya sa mga maisakit sa pag-iisip. Takot ka ba sa kulog? Ang init ng tenga mo. Ang taas ng lagnat mo. Kukuha ako ng gamot sa lagnat. Huwag kang aalis. Kukuha lang ako ng gamot sa lagnat, babalik agad ako, huwag kang mag-alala. Mabait ka, babalik agad ako. Bumalik na ako. Huwag kang matakot. Anong gagawin mo? Mataas ang lagnat mo. Huwag kang magkumot. Maniwala ka sa akin.
Hindi kita sasamantalahan. Hindi ako ganun. Pasensya na, nanay. Magiging mabait si Asen. Palalayain ni Asen si nanay. Sinyo-sen, ano bang sinasabi mo? Isen, ang bait-bait mo. Pakilabas mo si nanay, please. Magiging mabait si Esen. Palalayain ni Esen si nanay. Buksan mo. Halimaw ka. Pakawalan mo ako. Pasensya na, nanay. Ano ba nang nangyari sa'yo? Bakit palagi kang nananaginip? Ito ang swerte kong dala mula pagkabata. Sana mabigyan ka nito ng swerte. Sinyo-sen, kapag nananaginip ka, tandaan, kumain ka ng candy. Siguro nagkataon lang. Paano naging si Shuling Silensyo? MS Lin, dumating na si Iyarlu. Pakisabi sa binata na bumaba. CJ. Honey, gising ka na? Dumating na si Ethiwu. Honey. Bakit walang sumasagot? Baka hindi na gumaling ang lagnat na himatay na? Huwag, honey, hintay ka. Sasaklolo ako. Aray. Naku, gwapong naliligo. Libre ba to? Anong ginagawa mo? Wala. Hinihintay ka ni ATU. Punasan mo ang laway mo, halos tumulo na. Sen, kamusta ang tulog mo? Regular ba ang pagkain? Regular. Kapag kumukulong, nananaginip ka pa rin ba? Hindi na. Bigyan muna kita ng gamot para kumalma. Yun pala ang pinakamahirap gamutin sa mundo. Ay hindi sakit sa katawan kundi sa isipan. Kung ganoon, ang pagkatakot ni Sinusen sa kulog ay hindi mental illness, kundi trauma reaction. Tawag diyan, ETSE. Ibig sabihin, ang pasyenteng may ETSE ay dumanas ng sobrang hirap kaya nalulumbay. Paano ba ginagamot ang ETS? Mahirap sabihin, kailangan naming suriin ang pasyente ng personal sa ospital. Naniniwala ako kasi Yusen. Hindi niya ako sasaktan. Linshu, bakit mo kailangang pumasok sa mundo ko? Ang ETSE na ito ay dulot ng matinding paghihirap na hindi kayang isipin ng iba. Aray. Naiinitan ako. Parang ito ang unang beses kong makita. Ang ganitong bait na si Yusen. Talagang sa impluensya ko, nagising ang natutulog na konsensya ng malaking demonyo. Ang tarantado mo. Mag-ingat ka sa susunod. Kung maaantig si Sen, baka pwedeng dagdagan ang sahod ko. Hoy! Alam ko. Pupunta ako dyan. Samahan mo ako mamaya sa isang lugar.
Saan? Isang pagkakataon para tumaas ang sahod mo. Ayaw mo. Sige. Tara na. Isang simpleng eksena, napakaraming bises na nang. Talagang isang tao lang ang palpak, nadamay na lahat. Ah, Miss Song. Ang shooting natin ngayon ay para sa JR Jewelry. Ang Shengshi Beauty Series ay isang uri ng kayamanan ng tao. Class at elegance, hindi dapat sobra ang dating. Sige, alam ko na. Bossen, nandito ka na pala. Paano ang pag-unlad ng pagbaril ng Shengshi Beauty? Medyo nahihirapan pa si Miss Song. Sino ito? Kumusta? Ako si Linshu. Kumusta? Dalhin mo siya para mag-try ng makeup. Sex, bilis. Hala, Ano to? Hoy, ano ba? May magandang dilag sa makulay na panahon. Bawat hakbang ay may bulaklak. Ano ang isang magandang babae? Ito ay isang magandang babae. Isang alahas, iba't ibang tao ang suot. Napakalaki ng pagkakaiba ng dating. Wow, ang ganda talaga ni Linshu. Ang tunay na kagandahan ng isang maunlad na panahon. Ako mismo ang kukuha. Handa na ba? Halika, tingnan dito. Ang galing ng paghawak sa kamera. Hoy, mas masaya naman. Hoy, 3, 2, 1. Okay. Tingnan mo. Ang lakas ng loob mong agawin ang atensyon ko. Kuya Sen, tingnan mo. Ang lambot ng tingin ni Boss Fu kay Linshu. Ang ganda talaga ng pagkakapareho nila, lalaki't babae. Ganoon ba? Hindi ako sang-ayon. Hindi kontento si Bossen. Mukhang hindi sapat ang tamis ng dalawang tao. Hoy, tigil muna. Pahinga muna ng 0 minuto. Mamaya na ang photographer. Palitan natin ang anggulo, lighting team. Gawin nating husto ang backlight. Tapos mag-shoot tayo ng hiwalay na kissing scene. Okay? Okay. Bossen, itong advertisement natin. Nasa trending na sa social media. Sabi ng mga fans, talagang para sa isa't isa ang dalawang ito. Paalisin mo sa trending. Ano? Sabi ko paalisin mo sa trending, hindi mo ba naintindihan? akala ko pagiging jewelry designer, pagod na, hindi ko inaasahan. Mas pagod pala ang pagiging jewelry model. Ganoon ba? Kita ko naman kay Fusiming. Masaya ka namang nakikipag-interaksyon. Sabi ng lahat, ang mukha ni Boss Fu. Walang makakatalo sa showbiz, hindi ko inaasahan na siya mismo. Mas gwapo pa kaysa sa screen. Ang pamilya Fu ay isang daang taong pamilya. Hindi kayo magiging posible. Ay, asawa, naiinggit ka. Huwag kang mag-alala kahit na siya ang idol ko. Pero sa harap ng tukso, wala akong nararamdaman, Diken. Kanino ka may nararamdaman? Siyempre sa asawa ko. Kahit kailan lumitaw ang asawa ko sa harap ko. Nanginginig ang puso ko, nahihirapan huminga, hindi makawala. Ito siguro ang pakiramdam ng pagkagusto. Ano ang ginagawa mo? Nako, baka naman maling pagpuri ang ginawa ko. Nanginginig ang puso, nahihirapan huminga. Hindi makawala. Ang galing pala ni Miss Lin sa pagsasabi ng sweet words. Nagulat talaga ako. Pasensya na. Tuloy lang kayo, tuloy.
Ang malupit na boss na nahulog sa pag-ibig. Talaga namang, si Linshu pa rin ang may charm. May payo ako sa'yo. Huwag kang magkaroon ng interes sa mga tao ko. Ano? Kailan ba ako naging interesado sa mga tao mo? Ay we, Kuya Sen, hindi kita palalampasin. Ingat. Sinusen. tumawag ng ambulansya. Anong iyak-iyak? Ako. Hindi ako umiiyak. Sino nga umiiyak? Sinusen. Naisip ko na. Iniligtas mo ako. Mula ngayon, kung anong utos mo, susundin ko. Ituturing kitang parang ninuno, aalagan kita. Ano nang gagawin kong ninuno? Kung hindi ninuno, ano? Gusto kitang maging. Maging ano? Wala. Kuya Sen, gising ka na sa wakas. Alam mo ba nitong mga nakaraang araw, kung gaano ako nag-alala sa'yo? Sunyan. Okay lang ako, konting galos lang. Kuya Sen, itong sabaw, ako mismo ang nagluto. Tikman mo kung masarap. Uwi na muna ako. Linshu, Kuya Sen, huwag mo na siyang pansinin. Tikman mo na kung gusto mo ang lasa ng sabaw. Kuya Sen, may nagawa ba akong mali? Kaya nagalit ka? Sunyan. Asawa ko si Linshu. Ayokong magkaroon siya ng anumang pagdududa. Kuya Sen, isa siyang plastic na babae. Sadyang naninikil lang yan. Alam ko ang ginagawa ko. Umuwi ka muna. Linshu, makikipag-agawan ka sa akin ng lalaki. Balang araw, pagbabayaran mo to. Hindi mo to makakalimutan. Bosen, nalaman ko na ang impormasyon tungkol kay MS Lin. Bago siya mawalan ng memorya. Sino siya? Bago mawalan ng memorya, may boyfriend si MS Lin. Kapag nalaman natin kung sino ang lalaking ito, hindi lang makakahanap si MS Lin ng pamilya, makakabalik pa siya sa dati niyang buhay. Babalik din kaya siya sa tabi ng lalaking yon? Pangulo, Asawa ko si Linshu. Huwag na niyo siyang imbestigahan simula ngayon. ito. Hindi ba kayo nakakaintindi? Opo, nakuha ko po. Linshu. Ano ba ang hinahanap mo dito? Buti naman dumating ka, tulungan mo akong hanapin ang kwintas ko, hindi ko na mahanap. Matagal ko na itong hinahanap. Ganito siya kabagabagan dito sa kwintas na ito, baka ito ay konektado sa isa ng pag-ibigan natin ng nobyo. Saan ko ba ito nawala? Ang tigas talaga ng aking memorya. Bakit hindi ko talaga maalala? Nahanap mo na ba? Wala pa. Pero yung mga lumang gamit, kung hindi mahanap, okay lang. Bibigyan kita ng bago, mas mamahalin at mas magandang kwintas. Alaynan. Pakiramdam ko kakaiba ang kilos ni Sinusen itong mga nakaraang araw. Parang ibang tao na siya, sa tingin mo nalaman ba niya? Na nagpapanggap lang akong amnesia para lapitan siya. Hindi pangkaraniwang tao si Sinusen. Kung malaman niyang ikaw ay isang ganap na. Malilin lang, tiyak na mapapahamak ka. Hindi pa naman niya alam, di ba? Tingnan mo nga, hindi ka titigil hanggang hindi ka nabibigo. Hello.
Magandang araw, Miss Lynn. Ako po mula sa Human Resources ng JR Jewelry. Binabati kita na nakapasa ka sa aming paunang seleksyon. Kaya inaanyayahan ka namin na pumunta bukas ng umaga para sa posisyon ng design director. Para sa huling seleksyon. Opo, salamat po. Ang ganda ng balita, yan. Nakapasa ako sa paunang pagsusulit. Totoo ba? Hindi ka ba naging asawa ng mayaman na pamilya? Bakit kailangan mo pang pumunta ng interview? Aray ko, peke lang ang pagiging asawa ng mayaman. Pero totoo ang hangarin ko na magtagumpay sa aking karir. Sunod. Magandang araw po mga guro, ito po ang aking resume. Nag-aral ka na maraming taon sa ibang bansa. Sumali ka na sa sikat na competition sa disenyo. Bakit sa internet? Hindi mahanap ang iyong mga disenyo. Dahil po kasi, naku, noong nabenta ko ang copyright ng disenyo ni Shuling, pumirma ako ng kasunduan sa paglilihim. Paano ko ito ipapaliwanag sa interview? Ganito ako ay. Sobra na. AR department, kumakain lang ba kayo? Hindi man lang ninyo nakita. Napek ang resume. Hindi peke ang credentials ko. International Design Competition. Maraming nagpapanggap sa interview. Pero tulad ni MS Lin na napakapal ng mukha. Ngayon ko lang nakita. Bigyan niyo ako ng 0 minuto. Gagawa ako ng sketch dito mismo. Para patunayan ang kakayahan ko. Sketch sa loob ng 0 minuto. Ginagago mo ba kami? Sunod. Ako. Hello, ito ang portfolio ko. Ikaw ba ang sikat na designer sa buong mundo? Si Shuling. Ano? Ang bumili ng copyright ng disenyo ni Shuling. Ay siya pala. Chunyan, ikaw pala? Sa kalibre mo, hindi mo na kailangang dumaan sa AR. Bakit ka pa nag-interview? Kahit may kaunting koneksyon ako kay Kuya Sen, mas mabuting hiwalay ang trabaho sa personal na relasyon. Chunyan, ang damit mo, galing ba ito sa Paris? Sa next season na Haute Couture, ito ay binigay ni Kuya Sen sa akin. Ipinadala mula sa Europa, isa lang ito. Wow, ang bait sa iyo ng CE. Mukhang. Ito na ang future boss. Kailangan kong mag-ingat sa kanyang impluensya. Director Xiao, kailangan ko ng assistant. Siya na lang. Ano? Assistant ko. Siyempre naman. Hoy, ikaw. Bilisan mo, bigyan mo ng tsa si MS Tsunyan. Ano pang ginagawa mo dito? Bini ka ba? Nandito ako para mag-apply bilang design director, hindi tagapag-serve ng tsa. Hoy, baguhan ka lang, ang karangalan mo na. Ang magserbisyo kay Tsunyan. MS Lin. Natatakot ka bang maging assistant ko? Kung takot ka, umalis ka na sa Sinusen. Layas. Sino ang nagsabing takot ako? Assistant kita. Pasok. Si Isen, nandito na si MS Lin sa design department. Nagpa-check-in na. Sabihin mo sa head ng department, alagaan siya. Huwag mo kahirapan ang trabaho niya. Sage. AMM, yung si MS Song Junyan, ay pumasok din sa design department. Alam ko na. MR Sen, ito yung binili ninyo sa auction sa Switzerland. Yung Argel Pink Diamond Necklace. Sa akin muna. Alis na ako. Lanan. Lahat ng kaya niyang ibigay sa'yo, kaya ko rin. Mas magaling pa ako sa kanya. Yung Lin na yan, maglagay ka ng tsa sa conference room. Dagdagan mo pa ng 1 round. CJ. Linshu, hindi malinis yung sahig sa CR. Sige, ako na.
To yung kailangang itserots para sa meeting ng mga department head. May iba pa akong gagawin, hanap ka na lang ng iba. Ang dami mong sinasabi, bilisan mo. Chen Anran, huwag kang magmalabis. Anong sigaw-sigaw? Ako ang team leader sa design department. Ikaw ang assistant. Anong gagawin mo? Bagong pasok lang ako, tiis muna. Anong titigan mo? Magtrabaho ka na. Huwag mong ibuhos. Linshu, hindi ka sumusunod sa management ng kumpanya. Tapos sinira mo pa yung importanteng dokumento. Chen Anran, sinadya mo yan, no? Anong pinag-aawayan ninyo? Good morning, MR Shen. Anong nangyari? Sinira ni Linshu yung dokumento ng kumpanya. Sinabihan ko lang siya. Tapos nanapak pa siya. Huwag kang magpa-cute sa harap ko, hindi ka level. Chen Anran, yung acting mo. Sayang, hindi ka sumali sa contest ng kontrabida. MR Shen, huwag mo na siyang pagalitan. Si MS Lin, di naman siguro niya sinadya. Naitulak si Anran o manapak. MR Shen. Yung tulad ni Linshu na ayaw sumunod. Dapat bigyan ng leksyon. Tama. Dapat kayong lahat bigyan ng leksyon. Makinig kayong lahat, simula ngayon. Hindi na magiging assistant ng design department si Linshu. Na-promote si Linshu bilang head ng design department. Ano? Baguhan lang siya. Paano mo siya? Pwedeng gawing head ng design department. Isang buwan pa lang si Linshu sa kumpanya. Pero napakaganda ng feedback ng mga kliyent sa kanyang jewelry design. Ikaw naman, ikaw ang tatanggalin. Shen, tama ba yan? Matagal na akong empleyado dito. Masyado akong masipag sa trabaho. Paano mo ko basta-basta matatanggal? At tatanggalin lang? Chen Anran, bilang isang matagal ng empleyado, paulit-ulit mong inaapi ang mga bagong kasamahan. Hindi pinapayagan ng JR Jewelry. Ang workplace bullying. Pwede ka nang mag-process ng resignation sa AR. Kakarating mo pa lang, nakakapit ka na kay Shen. Maliit na tingin ko sa'yo, talagang demonyo ka. Kaysa gumamit ka ng mga ganitong masamang paraan laban sa akin. Mag-isip ka na lang ng mabuti. Kung paano mo ako matatalo ng patas sa trabaho. Huwag kang masyadong magyabang, Linshu. Maghintay ka lang. Ay, matagal na akong nag-drawing, sumasakit na ang likod at binti. Ang hirap talaga ng trabaho. Bakit binuhusan ng pintura yung babae? Baka yung kabit. Hindi naman basta-basta yung ganyan, malamang may kasalanan din yan. Tama. Bakit ka nandito? Maraming tao, ibaba mo ako. Huwag kang kikilos. Malinis to, suotin mo na. Salamat. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ang gaan ng loob ni Sen Yusen ngayon. Pasok ka. Bakit ganyan ang suot mo? Masyadong malaki yung pantalon, hindi ka siya. Huwag kang mag-alala, lalabhan ko ang shirt mo at ibabalik. Renan, May meeting pa ako, aalis na ako. hindi naman ako halimaw.
Bakit ang bilis mong tumakbo? Linshu, tigilan mo yan. Honey, gusto mo subukan ang office play? Presidente. Ano yon? Baligtad, yung hawak mong bidding document. Lola, Sen Yusen, gusto mo bang mamatay ako sa galit? ano, bakit po, Lola? Anak, nagpapanggap ka pa ba? Sa opisina, yung babae, laganap na ang sismis, kung apo mo pa rin ako. Dalhin mo agad ang nobya mo dito ngayong gabi. Lola, Nandito na si Yusen. Lola. Ako si Linshu. Konting pasalubong lang po. Sana po ay hindi ninyo ito ikahiya. Ayos, Sej. Umupo ka na. Talagang mabait ang bata. Lola, matagal na kitang hinihintay. Ay nga pala. Itong jade bracelet, ito na ang regalo ni Lola. Sa unang pagkikita natin. Lola, napakamahal nito. Hindi ko po ito pwedeng tanggapin. Akala mo ba, hindi maganda ang kalidad nito? Sige, palitan na lang kita ng mas mahal. Hindi po, yun naman ang ibig kong sabihin. Yusen, kausapin mo si Lola. regalo lang naman ni Lola, tanggapin mo na. Nga, kung hindi mo patatanggapin, magagalit na si Lola. Sige na nga, ako muna ang mag-iingat nito. Pagkaraan ng ilang panahon, ibabalik ko na lang kay Sen Yusen. Salamat po, Lola. Ayun, yan ang tamang gawin. Aray. Anak, nakaupo ka lang diyan? Anong ginagawa mo? Magtungo ka na sa kusina. Aray, maghugas ka ng strawberries para kay Shushu. Ano ba ng karapatan ko para maghugas ng strawberries ang demonyo? Bakit hindi ka pa pumunta? Lola, ako na po ang gagawa niyan. Ay. Ikaw, samahan mo na lang si Lola, makipag-usap ka. Bakit hindi ka pa pumunta? Lola, Pumunta ka na. Huwag mong tingnan si Yusen ngayon. Mukhang napakalamig niya. Pero sabihin ko sa'yo, noong bata siya, napaka-cute niya. Tingnan mo. Ano, di ba? Siya pala yun? Kuya, bigyan kita ng candy para hindi na masyadong mapait ang buhay mo. Sige na. Siya pala yung batang lalaki. Si Sen Yusen. Pero bakit siya nagpakamatay? Si Yusen. Wala nang mga magulang noong bata pa. Ang mga tiyuhin sa pamilya. Laging nakatitig sa yaman ng pamilyang Sen. Ngayon, nakikita kong napakaswerte niyo ni Yusen. Lola. Lubos akong nasisyahan. Huwag kang mag-alala, Lola. Nandito ako para kay Yusen. Hindi na siya mag-iisa sa hinaharap. Lola, matagal na akong may gustong itanong. Lola, sabihin mo na lang ng diretsyo. Si Yusen, malamig ang ugali mula pagkabata. Wala siyang naging kaibigang babae sa paligid. Noon pa man, nagdududa na ako, Lola. Baka si Yusen ay may problema sa yon. Hoy, Shoshu. Sabihin mo sa akin ang totoo. Si Yusen, sa yon. Ayos lang ba? Si Sen Yusen at ako, peking mag-asawa lang. Wala naman talagang nangyari, paano ko malalaman? Kung may problema siya doon, Sa itsura mo, siguradong may problema. Ay, kailangan magpatingin sa doktor. Huwag tayong mahiyang magpagamot. wala. Lola, magaling siya doon. Talaga. Talagang napakagaling, tunay na natatangi. Ay, ang galing. Sage, Lola. Makakapag-apo na ako ng maaga. narito na ang mga strawberry.
Bakit ka nandito? Bawal ba akong pumunta? Naku, yung mga sinabi ko kanina. Baka narinig niya lahat. Ah, ako muna. Titingin ako kung luto na ang pagkain sa kusina. Mag-usap muna kayong mag-asawa. Mag-usap kayo. Kumain na ng strawberry. Kaya magaling ba ako? Ah, yon, mga sabi-sabi lang yon kanina. Ang ibig kong sabihin ay yung paglilipat sa iyo sa departamento ng disenyo. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang nag-ayos para sundan ko ang proyekto ng Gaojin Jewelry. Kaya magaling ba? Magaling, magaling. Sino yon? Lola. Shoshu. Uminom ka ng gatas, mas makatulog ka. Inumin mo habang mainit. Sige, salamat, Lola. Sige, matulog ka ng maaga. Lola, may iba ka pa bang sasabihin? Bakit ka na parito ng ganito kaaga? Di ba sabi ni Lola, hinahanap mo ako? Wala namang mag-asawang naghihiwalay ng tulugan. Hintayin ko lang kayong magkaroon ng malusog na apo. Ang init. Kuya, ang gwapo mo. Tingnan mong mabuti kung sino ako. Sinyusen. Bakit siya pa ang nagustuhan mo? Si Songsun yan pa talaga. Ginagago niya ako, inaapi ako. Napakasama niya. Wala akong gusto sa kanya. Anong wala? Hindi ko gusto si Song Sunyan. Talaga? Eh sino ang gusto mo? Hindi ako si Liu Xiaohui. At lalong hindi ako mabuting tao. Kung magpapatuloy ka, baka may mangyari. Irle, ang ingay mo. Sinabihan na kita. Kung ano man ang mangyari, panagutan mo. Kuya, ang gwapo mo. Hindi nga. Kagabi, hinagip ko si Senyusen sa pader at hinahalikan. Buti na lang walang nangyari. Hindi parang nakahanda na ang palaso. Nakapagpigil pa siya. Baka naman may sira talaga siya. Linshu. Hinahalikan ako ni Senyusen. Panaginip lang to, di ba? Senyusen. Paano niya ako hahalikan? Kasalanan to ni Senyusen, ang hayop na yun. Bakit niya ako ninakawan ng halik? Kaya tuloy nagtago ako sa kwarto. Ayaw kong lumabas. Anong ginagawa mo? Ikaw, bakit ka ganyan tahimik kang lumakad? Yung nangyari kagabi, Para na lang walang nangyari. Wala akong naaalala. pagkatapos mong kainin lahat, tatakas ka na. Talagang walang utang na loob. Naghirap ka. Ano to? Ginawa ko itong milk tea para sa'yo. Napakasustansya nito.
Tikman mo. Ang pangit ng lasa. Paano mo ito nainom? Hindi naman masama. Uminom ako ng coconut yubi boba. Coconut. Yubi boba. Kung tapos ka ng kumain, aalis na ako. Ano ba ang binigay mo sa aking inumin? Sariwang katmon at baka boba. Binigyan mo ako ng katmon at baka. Nag-aalala si Lola sa kalagayan ng ibabang bahagi ng katawan mo. Wala akong magawa. Akala mo ba, epektibo sa akin lagi ang pag-iyak? Pasensya na, mahal. Masyado pala akong mabait sa'yo kagabi. Ngayon, paparusahan kita. Ano? Hinalikan mo si Senyosen. Hinaan mo. Isang tasa ng baka milk tea. Nakuha ko na si Boss Jiang Shao. Ang galing ng teknik mo sa pag-akit ng lalaki. Tama na. Pumili na tayo ng damit. Paano nangyari? Sabihin mo sa akin. Maganda ba ang damit na ito? Bagay na bagay sa'yo, di ba? AMM. Ang galing ng taste mo, miss. Ang damit na ito ay bagong labas ngayong season sa Bongjiang City. Isa lang ito. Ipak mo na. Sek, sandali, akin ito. Nakalimutan kong tumingin sa almana. Ano may masama? Akin ito. Double ang bayad, card. Sek, teka, una kaming nakakita nito. Bakit mo agawin? Nakakita lang, kaya mo bang bilhin? Di ba? Ah, si Miss Lin halos ko nang makalimutan. Na-bankrupt na si Miss Lin. Huwag kang mangmata. Ang level ng tao, ang level ng damit. Katulad mo, huwag nang magpumilit sa mamahaling mal. Umalis ka na at huwag kang makagulo. Huwag mong sirain ang mood ko. Tama ang babi ko. Bagay sa inyo ang change. Mas bagay sa inyo. Ikaw, Hindi ako makikipagtalo sa inyong mga baliw. Ibinigay na lang namin sa inyo ang damit na iyon kanina. tingnan natin ang iba. Ito, Ito ba? gusto ko rin ito. Ikaw? Ako ang magpapakain sa araw na ito. Linshu, ano mang bagay na magustuhan mo? Dobleng presyo ang ibabayad ko. Yan. Magkano dala mo ngayon? Tatlong beses ang presyo para sa damit na ito. 5 bises. 10 beses. Linshu, parang inilagay mo na ang buong buhay at ari-arian mo. Sa panganib, payo ko sa'yo. Huwag ka nang magpanggap. Baka habang buhay ka. Magbayad ng nude loan. Shushu, bakit ka nakikipag-away sa ganyang klaseng tao? Hindi para sa pagkain kundi para sa dangal. Ang damit na ito ngayon. Kukunin ko talaga. Gusto mong magpakatapang? Ako naman, hindi ko papayagan. 20 bises. Walang kakayahan, makikipagtawaran ka pa sa akin? 20 beses. Natalo ako. Ang kabuwang halaga ng mga damit na ito ay 50,000. Kung 20 bises, 1,000,000 lahat. Paano po ba kayo? Magbabayad, credit card o cheque? Ano? 1,000,000 para sa sira-sirang damit na to? Baka naman ang dakilang si Binibininggu ay walang 1,000,000? Ami, Binibini, dahil hindi niya kayang bilhin, ibenta na lang po sa akin. 1,000,000 lang yan. Sino nagsabi hindi ko kayang bilhin? Hoy, mahal, huwag ka nang magpakatanga. Baka gusto mo, pumunta na lang tayo sa ibang lugar? Anong alam mo? Service, credit card. Binibini ang card ninyo. Binibiningin, ito po ang 1,000,000 pumasok sa account. Nice po naming ipakita sa inyo. Ito, Linshu. Ikaw ang may-ari ng tindahang ito? Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Sana'y muling bumalik. Ikaw na hayop. Ginago mo ako. Ate, nagbubukas lang po ako ng negosyo. Bakit naman po? Kailangang masakit ang mga salita. Linshu, hindi ko inakalang ganito ka kapakapal ang mukha. Ilan bang lalaki ang pinaglingkuran mo sa kama? Para makuha ang tindahang ito? Yan Jun, tumahimik ka. Kapag naglilingkod ka sa lalaki sa kama, ganito ka rin ba kapag mayabang? Huwag kang magsalita ng walang basihan. Kuya yan, John. Umakasakin? Tao, tumulong kayo. Anong ginagawa mo? Dakpin ninyo silang dalawa. Opo, Niloko mo ako. Ngayon din, babayaran mo yan.
Alamin nyo, nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Di ba't may sugar daddy kang sumasalo sa'yo? Pag nasira ang magandang mukha mo, tatanggapin pa kaya niya to? Ang mga tao ko, hinahawakan nyo. Presidente Sen, ito. Presidente Sen, ito. Presidente Sen, Sakto ang dating nyo. Eto yung babaeng nanggulo sa lugar nyo at nanapak pa. Nanapak ka. sinampal pa nga ako niyan. Alam kong ayaw na ayaw ni Sinusen sa mga babaeng mayabang at mapang-api. Linshu, wala kang takas ngayon. Naku, ang sakit. Parang may kulog sa ulo ko. Hihingi ako ng 1,000,000 para sa pinsalang psikolohikal. Sa susunod na manapak ka, sabihan mo muna ako. Presidente Sen, nagkakamali po kayo. Ako po yung biktima rito. Ang asawa ko, si Senyusen. May karapatan bang saktan ka? Ano? Asawa niyo po siya? Ano? Si Linshu pala ang kabiyak ng tagapagmana ng JR Jewelry. Hindi. Di pwedeng mangyari ito. Wala na ako. Simula ngayon, bawiin ng Air Jewelry ang lahat ng pamumuno nito sa Gu Enterprises. At ilalagay si Yanjun sa listahan ng mga artistang may masamang reputasyon. Naku, Presidente Sen, nagkamali po ako. Kung alam ko lang, na asawa niyo po siya, hindi ko sana naisip to kahit kailan. Di ako yung dapat mong hina ng tawad. Naku, Miss Lin, di ko po kayo nakilala. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Wala akong sasabihin sa tulad mong traitor. Dalhin niyo silang lahat. Naku, Presidente Sen, Presidente Sen, Presidente Sen. Naku, Presidente Sen. Kahapon, ipinagtanggol ni Presidente Sen ang asawa niya. Ginapi niya ang mga taksil. Ang galing. Hoy, bakit di ka pa rin masaya? Yan, ayoko nang magtago. Dapat ko bang sabihin sa kanya ang totoo? Na hindi naman talaga ako nakalimot. Kahit gusto mong magsabi ng totoo, kailangan mo pa rin maghanap ng tamang pagkakataon. Pero habang mas mabait si Yusen sa akin, lalo akong nahihiya. Para akong isang manlolokong nagpapanggap para sa pera't puso. Huwag ka munang magmadaling umamin. Hintayin mong mahalin ka niya ng sobra. Hanggang hindi na siya makakawala, saka ka magsabi. Sa oras na iyon, tiyak na patawarin ka niya. Pero magagawa kaya iyon? Huwag kang mag-alala, isa akong nakaranas na. Linshu, may emergency sa bahay ko, pero may isang set ako ng napaka-importanting datos na kailangang i-upload sa partner. Pwede mo ba akong tulungan? Siyempre naman, walang problema. Pakisuyo, mamaya, pumunta ka sa computer ko para i-upload ang data. Umalis na muna ako. Paalam. CJ, Linshu, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para ilabas ang pinakabagong disenyo ng kumpanya? ano? Nalik ang disenyo ng bagong produkto. Dilatan mo ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Ang pinakabagong high-end na serye ng VF Jewelry, In the Mood for Love, ay nahihinalang kinopya. Ang In the Mood for Love ay ang panghuling tampok na disenyo ng taon ng JR Jewelry. Kagabi lang. Hindi alam kung sino ang nagpost ng aming bagong disenyong produkto sa internet. Ngayon, nagkakagulo na ang lahat. Sinasabi nila na ang JR Jewelry ay nahihinalang nangongopya. Paano nangyari iyon? Ang seryeng In the Mood for Love ay isang lihim na dokumento. Ang mga ordinaryong taga-disenyo ay wala namang karapatang maka-access sa mga pangunahing materyales. Ikaw ay walang karapatan, pero ako meron. Manager Zhao, tungkol sa pagkalat ng bagong disenyo, pinaghihinalaan ko na si Linshu ang taksil. Kahapon pagkatapos ng trabaho, nakita ko siya. Kumikilos ng kahinahinala sa tabi ng komputer ko. Noon pa lang, pakiramdam ko may mali, kaya kinunan ko ng video bilang ebidensya. Jia, ano ang sinasabi mo? May saksi at ebidensya, Linshu. Anong masasabi mo pa? Manager, pakinggan niyo ako. Ginamit ko ang computer ni Jia dahil pinatulong niya ako. Mag-upload ng mga materyales. Kalakal, kailan kita pinatulong? Kahapon pagkatapos ng trabaho, kasama ko. Si Etsun yan, maaari siyang magpatotoo para sa akin. Pwede akong magpatotoo para kay Jia.
Linshu, ang paraan mong pagpaparatang sa iba ay napaka-immature naman. Tigil na ang away. Magandang araw, Senzong. Anong nangyari? Maupo. Senzong, tamang-tama po ang pagdating ninyo. Nahuli na namin. Ang trader sa design department. Siya po, Senzong. Ibinunyag niya ang mga lihim ng kumpanya. Dapat siyang tanggalin agad. Ang masamang ito. Senior Sen, kahit ikaw ba? Ay nagdudula sa akin. Wala pang tiyak na ebidensya na mapapatunayan si Linshu ang traitor. Naniniwala ako kay Linshu. Hindi siya ang traitor. Kuya Sen, ang babaeng ito ang dahilan kung bakit. Nawalan ang kumpanya natin ng order na bilyon-bilyon. Bakit ka pa rin kumakampi sa kanya? Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay magdisenyo agad ng produkto para sa product launch. Pero wala nang isang linggo bago ang product launch. Kahit mag-overtime ang buong design department, mukhang hindi na natin maabot. Bigyan niyo ako ng 3 araw. Makakapag-disenyo ako ng bagong produkto. Nababaliw ka na yata. 3 araw lang para matapos. Ang buong disenyo ng high-end alahas. Parang panaginip lang yan. MS Lin, inaamin ko na magaling ka sa disenyo. Pero malaking bagay ang bagong disenyo. Kung wala kang sapat na kakayahan, huwag mong ipilit ang sarili mo. Senzong, ako ang mananagot. Makakapag-deliver ako sa loob ng 3 araw. Paano kung hindi mo matapos pagkatapos ng 3 araw? Kung hindi ko matapos, pagkatapos ng 3 araw, luluhod ako. At hihingi ng tawad sa lahat ng narito. At agad akong magre-retiro mula sa industriya ng alahas. Dahan-dahan lang, huwag masyadong maalog. Ah, Sage po. Kumusta na ang investigasyon tungkol sa pagkalat ng bagong produkto? Mayroon na kaming ilang resulta. May kinalaman ito kay MS Songjunyan. Tingnan ninyo po. Imbestigahan agad. Sage po. Salamat at natapos ko ang lahat ng design draft. Bago ang product launch. Sa wakas, makakapagpahinga na ako. Hoy, Pasensya na. hoy, ano nang ginagawa mo? Bakit ang sungit mo? Hindi ko naman sinasadya. Ito ang design draft na ginawa ko sa loob ng 3 araw at gabi. Sinira mo lang ito tapos sasabihin mong hindi sinasadya. Konting kape lang naman yan. Anong malaking problema? Tumigil ka dyan. Anong ginagawa mo? Gusto mo ba akong pakuluan? Ay, Ate Xunyan, hindi sinasadya ng bunso. Paglalaro lang ng green tea, tingnan natin kung sino ang mas magaling. Linshu, sinadya mo yan. Ay, nagalit si ate. Sorry, mali ako. Kung ayaw ni ate na nabubuhusan ng kape. Sa susunod, dumi ng hayop ang ibubuhos ko sa mukha mo. Putang inang green tea ka. Papatayin kita. Sinong magsasagip sa'yo? Ayos ka lang ba? Honey, bakit ngayon ka lang dumating? Kung mas nahuli ka pa, muntik na akong maapi ng todo. Linshu. Huwag kang magsinungaling. Ikaw ang may kasalanan. Kuya Sen, siya ang bumuhos ng kape sa akin. Huwag kang magpalilang sa babaeng green tea na to. Ayoko talaga sa mga manloloko. Nalaman na ng kumpanya na ang nagtaksil sa sekreto ay sina Director Zhu at Wang Jiajia. Ito ang ebidensya ng kanilang pagnanakaw at pagtanggap ng suhol. Impossible. Akala ko perpekto ang plano ko. Imposibleng malaman. Boss Sen, 3 taon na ako sa JR Jewelry. Masipag akong nagtatrabaho. Sandali lang akong nagkamali, Boss Sen. Lahat ng ito, pinilit ako ni Song Chunyan. Talagang inosente ako. Ilabas silang lahat. Lumabas. Bilisan. Kuya Sen, wala akong kinalaman sa ginawa nila. Iwala sa akin. Akala mo ba hindi ko alam? Ikaw ang laging nagbabalak kayo laban kay Linshu. Kuya Sen. Natatakot lang talaga akong mawala ka, kaya. Dahil sa dating pagkakaibigan, hindi ko ito ipagpapatuloy ngayon. Pero kung may susunod pa, hindi kita palalampasin. Inumin mo. Sage, samahan kita.
Anong nangyari? Sino naman ang nagpagalit sa ating bosen? Nakalimutan mo ba kung anong araw ngayon? Ngayon ay ordinaryong Miraculous lang. Aawan ni Esen ngayon. Akala ko ano. Tara, inom. Ngayong gabi, walang uwing dilasing. Sorpresa. Maligayang kaarawan ni Usen, naway lagi kang masaya. Bakit ka bumili ng cake? Kaarawan ni Usen, syempre dapat maghanda ng cake. Si Esen Shushu, hindi niya alam. Huwag mo siyang sisihin. Parang kakaiba ang atmosfera, ano ba yan? Linshu. Hindi ako nagdiriwang ng kaarawan. Gawa sa asukal ang keke na to. Hindi healthy, wag na lang kainin. Mamaya, dadalhin ko kayong lahat sa Yunlei House para tikman ang crab roy pastry. Yun ang tunay na masarap. Tama. Paano naman yung cake? Yusen, espesyal kong inihanda to para sa'yo. Tikman mo naman, kahit mag-wish ka lang, tikman mo. Alaynan, Sabi ko hindi ako kakain ng cake. Shushu, huwag kang mag-alala. Si Esen, ayaw talaga niya na matamis, baka naman. Ako na lang kakain ng keke. Siya kakain, ako kakain. pasensya na, nagkulang ako sa pag-iisip. Uuna na ako. Shushu. Sen, bilisan mo. Habulin mo si Mrs. Ipaliwanag mo. Lumabas. Lahat kayo umalis. Palabasin niyo ako. Buksan niyo ang pinto. Nanay, Esen. nanay, Esen, ang bait-bait mo, pakawalan mo si nanay, okay? Esen, pakawalan mo si nanay. Naririnig mo ba ako? Pakawalan mo si nanay. Hindi ka na ba masunurin? magiging masunurin si Asen, pakakawalan ni Asen si nanay. Ano yan? Tatay, kaarawan ko ngayon, pakiusap, pakawalan mo si nanay. Gusto umalis ni nanay, ganito ang ginagawa ni tatay. Para lang maiwan siya, naiintindihan mo? Tatay, kumain ka ng cake. Ayaw ka na ni nanay. Cake lang iniisip mo, Sej. Gusto mo ng keke, di ba? Bibigyan kita ng sobra, kainin mo, kain. Buksan ang pinto. Halimaw ka, pakawalan mo ako. Kainin mo, dugo ng babaeng iyon ang dumadaloy sa'yo. Kasama mo ang babaeng iyon, pareho kayong dapat mamatay. Dapat mamatay kayo. Ang babaeng ito. Baliw ka, manyak. Ayaw ko sa'yo, dapat mamatay ka. Esen. Maligayang kaarawan. Makinig ka, Asen. Hindi na ako kakain ng keke. Huwag mo akong iwan. Sinyosen, kung may masamang panaginip ka, tandaan, kumain ka ng candy. Huwag nang uminom. Hindi niyo alam kung gaano siya kasama. Mabuti ang loob ko, naghanda ako para sa kanyang kaarawan, hindi lang siya nagalit sa akin. Itinapon pa niya ang cake. Naiwan? Ay naku, huwag uminom. Tingnan mo, ang babae na lasing at naiwan, nakakatakot. Sino?
Sino ang baliw? Sino ang naiwan? Hindi ko naman siya gusto. Siya lang naman ay isang asawa na napilitan ko. Ay, Shushu, maari mong lokohin ang iba, pero hindi mo maloloko ang sarili mong puso. Gusto ko siya. Pero, hindi niya ako gusto. Hindi talaga. ay Sage, alis na. Alis na. Kaya ko pang uminom. Hindi na ako inom. Ay, ingat. Sabi na nga ba hindi ka dapat uminom, pinilit mo pa. Hindi ako lasing, kaya ko pang uminom, kaya ko pa. Senior, pakiusap, ihatid mo na si Shushu pauwi. Alis na ako ha. Paalam. Paalam. Ako ay parang damong dagat na napapadpad, wala akong tahanan. Wala akong tahanan saan man. Hindi ka damong dagat na walang ugat. Anuman ang mangyari, ako ang unang. Tatayo sa tabi mo. Ang bait mo. Ang alak. Gusto ko pa ng alak. Hindi mo dapat siya saktan ng ganoon. Ang tungkol sa asawa ko, huwag kang makialam. Sensinusen. Bakit ka nandito? Sino pa ba ang akala mo? Huwag mo akong pansinin, huwag mo akong pakialaman, ayaw kong makipag-usap sa'yo. Wala akong pakialam sa'yo, lasing na lasing ka sa pag-inom. Alam mo ba, ang mga lalaki sa bar ay may masamang hangarin sa'yo. Huwag mo akong pakialaman, bababa ako. Ang bilis mong bumaba, para bang. Hanapin ang lalaking kanina para mag-check-in, ha? Linshu, ganoon ka ba kadesperada magbigay? Bastos ka. Ano? Nasaktan ka ba? Hindi ko na kaya. Ngayon, kahit sinong lalaki, pwede na. Basta hindi ikaw sinusen. Kahit sinong lalaki, pwede. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, bitawan mo. Kanina, pasensya na, talagang humihingi ako ng paumanhin. Sinusen, bastos ka. Ako ang bastos. Nakagat mo na, dapat wala ka ng galit. Wala pa. Ano pa bang gusto mo? Ikaw ang may gusto ng ano, mabuti ang loob kong naghanda ng birthday mo. Hindi mo pinahalagahan. Ngayon, sinasaktan mo pa ako. Sinusen. Ayoko sa iyo, hindi na kita gusto. Anong sinabi mo? Sinusen, mabuti ang loob kong naghanda ng birthday mo. Hindi mo pinahalagahan, ngayon sinasaktan mo pa ako. Hindi iyon. Sinusen, huwag mo akong alugin. Sabihin mo ulit. Ayoko sa iyo. Ayoko. Linshu, gusto kita. Hoy, bakit may marka ng strawberry diyan? Baka naman si Sen ang nagdisiplina sa iyo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nandiyan ka ng ganda, matatag pa rin siya. Parang asong matanda. Baka naman hindi siya magaling doon. Saan hindi magaling, kagabi magaling na magaling. Namumula ka. Wala naman. May tinatago ka ba sa akin? Mainit ang aircon. Sino po si MS Linshu? Ako po, may problema ba? Ikaw po ba si MS Linshu, si Jisen? Ay humihingi ng paumanhin sa iyo. Jisen, naway masaya ka palagi. Jisen, naway ligtas at masaya ka.
Ikaw bakit ka nandito? Linshu. Tanggapin mo ang aking paghingi ng tawad. Paalala, nasa Cold War tayo ngayon. Hindi pa kita napapatawad. Linshu. Galit ka pa ba? Pasensya na. Nagpadala ako ng emosyon kahapon. Yun pala, ang mataas na si Senyusen. Ay nagpapakumbaba rin para humingi ng tawad. Linshu, aminado ako sa maraming bagay. Hindi ko isinaalang-alang ang nararamdaman mo. Hindi na kita pipilitin sa hinaharap. Isusumpa ko sa aking buhay, hindi kita hahayaang magdusa ng kahit katiting na sugat, Linshu. Patawarin mo na ako. Naku, ang forbidden fruit na boss, yumuko dahil sa pag-ibig. Shushu, pumayag ka na sa kanya. Kung ganon, dahil taos puso kang humingi ng tawad. Hindi naman ako taong walang puso. AG Pink Diamond O. Isa na namang araw ng paghihirap para sa pag-ibig. Tama nga ang kutob ko, laging tumpak ang mata ko. Mula nang makita ko ito, alam kong bagay na bagay sa'yo. Huwag mong isipin na mababayaran mo ako ng 1 kwintas lang. Kaya kong kumita para bumili nito. Ang paggastos para kay Emrea Sen ay isang karangalan para sa akin. Wow, ang galing. Shushu, mali ako sa nakaraan. Hindi dapat kita hinamak dahil sa kahirapan. Ngayon, na-block na ako sa trabaho. Wala na akong lahat. Ikaw na lang ang natira sa akin. Yan Jun, may sira ka ba sa ulo? Matagal na tayong naghiwalay, huwag mo na akong guluhin. Shushu, alam ko na ang mali ko. Bumalik ka sa akin. Pwede ba? Yan Jun, magpahinga ka na. Ayoko ng lalaking marumi. Akala mo ba? Basurahan ako. Iwalay na ako sa babaeng, yan na si Wanwan. Pakitang tao lang yon. Sa totoo lang. Mahal kita. Wala ka bang? Ay, kunting nararamdaman para sa akin. Wala. Mula nang tayo'y naghiwalay, wala na akong nararamdaman para sa'yo. Linshu ka talaga. Sumasampa ka na sa may-ari ng apelidong Sen, no? Naiinis ka na ba sa akin? Ayokong makipagtalo sa iyo. Noong tayo'y nagmamahalan, kunwari kang masunurin at dalisay. Pero matagal na kayong nagkakantutan ni Sen. Di ba? Bitawan mo ako. Uta, bumalik ka dito. President Sen. May mahalagang bagay akong sasabihin. Niloloko ka lang ni Linshu. Alam ko lahat ng sikreto niya. Ano ang sinabi mo? Magsalita ka. Naubos na ang pondo ng Gu Enterprises. Hiwalay na rin kami ni Yanjon. Wala na akong mapuntahan. President Sen, pakiusap. Tulungan mo ako. Narito ako para makinig, hindi sa kalokohan mo. Si Linshu ay isang babae na hindi tapat. Bago siya magka-amnesia, kasintahan siya ni Yanjon. President Sen, tingnan mo kung gaano sila nagmamahalan. Kung malaman ng buong Jiangshou na ang misis mo ay dating nag-date, kay Yanjon, isang artistang may masamang reputasyon, magkakagulo. Mababaon sa utang ang presyo ng JR Jewelry Stocks. Anong gusto mo? Bigyan mo ako ng 5 milyon, sisirain ko ang mga litreto. 5 milyon? Ang yabang mo naman. Tawagan ang legal department. Idemanda si Guanwan sa panginikil. President Sen, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Bago magka-amnesia si Linshu, kasintahan siya ni Yanjon. President Sen, tingnan mo kung gaano sila nagmamahalan. Talaga? Gaano ba? Nagyakapan ba sila? Naghalikan? O kaya? Nagtalik? Ayan na. Bakit ang dami mong ininom? Ano nang ginagawa mo?
Sabihin mo, ako ba o siya ang mahal mo? Sino? Hinahalikan ka ba niya tulad nito? Nababaliw ka na ba? Nababaliw na ako. Kaya naiinggit ako sa ganyang bagay. Paano niya nalaman na si Yanjun ang ex-boyfriend ko? Baka sabihin ko na lang sa kanya ngayon. Yun, may importante akong sasabihin sa'yo. Sabihin mo, mahal mo ba ako? Ay, seryoso, importante talaga to. Ano man yan, bukas na lang. Kumusta? Dala mo ba yung hinihingi ko? Tingnan natin. Sexy, cute, maliit na gutom, kapag suot mo to. Kahit ako babaeng nakakita, magkakadugoy lang. Ito masyadong hubad to, di ba? Anong hubad-hubad? Sa huli, huhubarin din naman yan. Ay, hindi pwede. Di pwede to. May iba pa ba? Manood kayo ng mabuti. Sexy Angel na maliit na nurse. Doc Sen, pwede bang di magpabakuna? Tama na. Nahihiyan ako. Isusuot ko na. Huwag kang mahiya. Kapag suot mo na tong damit. Tapos sabihin mo sa kanya, yung pagpapanggap mong nawala memorya. Di ako naniniwalang, di kanya patatawarin. Pero paano kung suot ko to, tapos di pa rin niya ako patawarin? Ano nang gagawin ko? Sabi nga, mahirap patigasin ang babaeng matapang. Sundutin mo lang siya. Sundutin mo hanggang patawarin kanya. CJ, Kaya mo yan ngayong gabi. Kaya mo yan. honey, umuwi ka ng maaga mamayang gabi. May regalo ako sa'yo. Hello. Ipaalam sa board, kanselahin ang meeting ng mga executive ngayong gabi. Yung sa umaga bukas, kanselahin din. Kaya mo yan, kaya mo yan. Ay. Honey, pasok ka na. Ikaw pala? Yung walang hiya, babaeng halimaw, ganyan pa ang suot mo. Gusto mong akitin si Kuya Sen? Anong itsura ng suot ko? Parang wala namang kinalaman. Kay Miss Okson yan, di ba? Totoo, wala akong kinalaman. Pero may isang bagay. Nakakaloko ka ng iba, di mo ko maloloko. Talagang, hindi ka nawalan ng memorya, di ba? Nagpapanggap ka lang. Dinaya mo si Kuya Sen para maghiganti sa ex-boyfriend mong si Yanjun, di ba? Paano niya nalaman to? AME, ano Miss Lin, di ba matalas ang dila mo? Nasagot ko yung lihim mo, di ka na nakapagsalita. Ano ba talaga ang gusto mo? Noon, si Kuya Sen ay nakit ng itsura mo. Ang itsura mong kawawa, nagpapanggap ka. Ikaw. Nakikipagplastikan ka lang, ginagago mo siya, ginagamit mo siya. Linshu, ang kapal ng mukha mo. Nagpapanggap akong nakalimutan ko lahat. Pero si Miss Songsun yan, hindi ba ikaw rin? Sadyang lumapit ka sa kanya, gusto mo lang. Magmataas at husgahan ako. Wala kang karapatan. Ikaw. Wala siyang karapatan. Ako, meron. Kuya Sen, narinig mo na? Si Linshu. Nagpapanggap lang siyang nakalimutan lahat. Ginagago ka niya. Honey, Nag-aarte ka pa. Narinig ko na lahat. So, hindi ka talaga nakalimutan. Kahit isang araw, wala. ako. Aba, talaga nga. Hindi ka talaga nakalimutan at hindi mo rin ako itinuring na pamilya. At ako, parang tanga, pinaglaruan mo lang. Nasisiyahan ka, di ba? Hala, ano pa ba, Miss Linshu? Ano pang dahilan ang gagawin mo para lokohin si Kuya Sen? Magsalita ka. Nagpanggap akong nakalimutan ko lahat pagkatapos ng aksidente. Pero noon, bagsak na ang pamilya ko, wala akong mapuntahan. Kaya ako pumunta sa'yo. Paumanhin. So, lahat ng ito, plano mo lang. Isang laro. At ako, isang piyesa na pagkatapos mong gamitin, itinatapon mo na lang. Linshu. May puso ka ba talaga? Hindi ganito.
Balak ko talagang sabihin sa'yo ngayon. May totoo ba sa'yo? Totoong-totoo ang pangalan ko. Ayoko na kitang makita. Mag-impact ka at umalis ka na. Kuya Sen. Paumanhin. Ako ang nandaya sa'yo. Nararapat lang nagalit ka sa akin. Alam na niya lahat. Sabi niya, ayaw na niya akong makita. Huwag kang malungkot. Baka pagkalipas ng ilang araw, humupa na galit niya. Baka magbati na kayong dalawa. Nandaya ako sa kanya. Ako ang sumira nito. Hindi na niya ako patatawarin. Sex na. Naku naman, si Shushu na bunso. Ang awa-awa naman. Patawarin mo na siya. Isen, bakit mo pa ginagawa ito? Umiyak ka na, gagaan ang pakiramdam mo. Sex. Tama na yan, uwi na tayo, Shushu. Tapos na ang lahat. Umuwi ka muna. Lumabas ka. Sabi ko, walang papasok. Kuya Sen. Huwag mong sayangin ang luha para sa babaeng yan, si Linshu. Lumabas ka, di ko na ulitin. Kuya Sen, bakit di tayo mag-relats ngayong gabi? Sisiguraduhin kong masaya ka. Songsun yan, magpakabait ka. Kuya Sen. Okay lang sa akin na may iba sa puso mo. Basta pansinin mo lang ako. Kung ulitin mo yan, magagalit ako. Kuya Sen. Di mo ba gusto? Lumabas ka. Kuya Sen, ano ba ang kulang sa akin? Iniisip mo pa rin ba si Linshu, ang sinungaling na yon? Umalis ka. Ikaw. Linshu, di mo alam, kanina si Kuya Sen. Ang lambing-lambing sa akin. Hanggang ngayon, sumasakit pa rin ang katawan ko. Sinasabi mo bang ikaw at si Senyusen? Huwag kang maniwala, sinasadya niya yan. Di ka naniniwala, tingnan nyo na lang. Kaya pala, kasama niya si Songsun yan. Ano na lang ako? Sinusen. Lola, Nasaan si Shushu? maupo muna kayo, Lola. Maupo, nasaan si Shushu? Saan mo dinala ang tao ko? Ito, Ah, madam, nag-book na ng ticket si Miss Lin para sa Sabado. Alis siya ng Jiangshao. lanan. Huwag mo akong isiping bingi dahil matanda na ako. Naririnig ko ang mga tsismis. Ikaw at Yang Songchunyan na yan. Ano ba talaga ang nangyayari? Lola, wala talaga sa akin at kay Songsun yan. At hiwalay na rin kami ni Linshu. Hiwalay? Sus Mariosep, anong kalokohan ang ginagawa mo? Pakikinggan mo ako kung hindi mo ibabalik sa akin si Shushu. Huwag mo na akong tawaging Lola. Lola. Hindi na siya babalik. Shushu, talagang alis ka na sa Jiangzhou. Ayokong umalis ka. Mula nang maglaho ang aking negosyo, nagbago ng husto. Ang buhay ko.
Buti na lang nandyan ka palagi. Huwag ka na lang umalis, pwede ba? Pwede mo akong dalawin sa Didu anumang oras. Ganun na lang, madali mong tinalikuran. Si Sen Yusen. Nagsinungaling ako sa kanya. Sa aming dalawa. Wala nang kinabukasan. Hayaan na natin ang nakaraan. Tumuloy tayo sa buhay. Pagdating mo sa Didu, tawagan mo ako. Salamat, Wenheng. Ingat sa biyahe. Alagaan ninyo ang sarili ninyo. Aalis na ako. Alagaan ninyo ang sarili ninyo. Ikaw din paalam. Sen Yusen. Hahayaan mo lang ba siyang umalis? Boss Sen. May napakahalagang bagay akong kailangang iulat sa inyo. Sabihin mo, Si Song Jun yan ay hindi ang hinahanap ninyong si Shuling. ano ang sinasabi mo? Ito ang dokumentong dumating kaninang umaga. Binili lang ni Song Jun yan ng malaking halaga. Ang copyright ng disenyo ni Shuling. Hindi siya ang tunay na Shuling. Nasaan ang tunay na Shuling? Ang tunay na designer na si Shuling ay si Miss Lin Shu pala. Kuya, bigyan kita ng candy para hindi na. Ganito kasakit ang buhay mo. Kaya pala si Lin Shu ang tunay na Shuling. Naku, ano ba ang ginawa ko sa kanya? Anong oras ang flight niya ngayon? 2:00 ng hapon. May 1 oras ka pa. Maghanda ng sasakyan. Lin Shu, marami pa akong gustong sabihin sa'yo. Hintayin mo ako. Sen, aalis na ako. Sana'y maging masaya ka, paalam. Hoy Manong, papuntang airport ako, mali ang daan mo. Manong, kung laliko ka pa, irereklamo kita. Oy, gising ka na. Ikaw, bakit mo ako kinidnap? Ikaw pa ang nagtatanong, kung hindi dahil sa'yo. Nakapag-asawa na sana ako kay Sen Yusen. Naging mayaman na sana ako, ikaw ang sumira nito. Hiwalay na kami ni Sen Yusen. Hindi na kita maapektuhan. Ano naman kung hiwalay na kayo? Kapag patay ka na, saka ako. Maging Mrs. Sen. Ikaw, Hindi ko akalain. May araw din na nasa kamay ko ka. hindi kailangan kong magpalipas ng oras, Yan Jun. Magkano ba gusto mo? Ibibigay ko lahat basta palayain mo ako. Akala mo ba sa pagiging kawawa-kawawa? Papayag ako? Sagutin mo naman ang tawag. Hello, Huwag magpatinag, ang tinatawagan ay abala. Anong tunog yon? Aray, Tingnan mo. Puta. Naglolokohan ka pa sa akin. tumawag na ako ng pulis, hintayin niyo ang kulungan. Tumawag siya ng pulis. Ano na ang gagawin natin? Tangina. Nakalimutan mo na kung paano kanya sinira. Huwag mong kalimutan, ito'y bodega sa labas ng Fifth Ring Road. Umaasa ka pang may sasaklolo sa'yo, panaginip lang yan. hello. Tiningnan ko ang lahat ng fly ngayon. Wala akong nahana. Na impormasyon ni MS Lin. Saan siya huling nakita? Nakita si MS Lin sa Sinhua Side Road. Sumakay ng taxi at nawala ang koneksyon. Utos sa buong lungsod, hukayin ang lupa, hanapin siya. Sage, Alam mo na kung ano ang gagawin. Anong balak mo? ginawa mo akong napakasama. Anong gagawin mo? Ngayon, ipakikita ko sa Bong Jiangshu ang malaswang anyo ng international designer na si Shuling. Hahaha. Mahirap kang tumakas.
Gusto mo pa ring tumakbo? Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin ka? Pwede rin. Hayaan mo akong gumuhit ng chessboard sa mukha mo. Tumigil ka. Sino kayo? Bitiwan ninyo ako. Sino kayo? Linshu, Yusen, hindi mo alam. Kanina, muntik na akong. paumanhin, huli na akong dumating. Tapos na ang lahat. Mamatay ka na. Sabi ng doktor, si Senzong, ay lagpas na sa critical period. Ikaw, 3 araw at gabi ka nang nagbabantay. Hindi. Kapag siya'y nagising, Sige, alagaan mo siya. Shoshu. Lola, dumating ka na. Kung malaman ni Asen na patuloy kang nagpapagod, masasaktan din siya. Lola, Alam ng lola na may hindi pagkakaunawaan kayo ni Asen. Sana'y maalis ng diary na ito ang hindi pagkakaunawaang iyon. Esan. Lola, ako. Kapag nabasa mo na ito, mauunawaan mo na ang lahat. MM. Ako'y isang taong itinakwil ng mundo. Walang nagmamalasakit sa akin, walang nagmamahal sa akin. Tuwing may bagyo kulob, ang panaginip na yon, parang kuto sa buto, ay bumabalik-balik sa akin gabi-gabi. Nahulog ako sa kalaliman at hirap na makalabas. Marahil ang kamatayan lamang ang makakapagwakas nito. Ngunit sa araw na nagpa siya akong sumuko, nakilala ko siya. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para mabuhay at nagbigay liwanag. Sa aking kalaliman, lahat ay may bitak. At doon pumapasok ang liwanag. Yusen, gising ka na. Ang lahat ng sinabi mo sa tabi ng kama nitong mga nakaraang araw. Naririnig ko. Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala sa iyo nitong mga araw? Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para mabuhay. Linshu. Mahal kita. Nakita mo na ngayon ang lahat ng kahinaan at pagkukulang ko. Gusto mo pa rin bang makasama ako? Gusto ko. Huwag kang sumilip, itaas mo ang paa mo. Dito, 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 ohoho. Ding-ding. Ang sarat sa pakiramdam. Ang bagay nilang dalawa. Ang romantic talaga. Linshu. Akala ko noon maraming pagkakataon na mawawala ka sa akin. Masaya ako na nagtagpo tayo. Kahit hindi ko maibigay sa iyo ang buong mundo, ngunit ang buong mundo ko. Ibibigay ko lahat iyon sa iyo. Linshu, pwede ba akong maging ang tanging isa mo? Sumagot ka na, pumayag ka na, pumayag ka na. Papayag ako. Ginoong Sen, pwede ba kitang halikan? Renan,